Sobrang kawawa si Malia, nahawa pala siya sa kanyang mama cyber. Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Yung video natin for today ay continuation ng video natin yesterday. Kung hindi nyo napanood yun, panoorin nyo muna para mag-gets nyo kung ano yung nangyayari today. Bali kahapon nga, nagtapos tayo sa kaganapan na si Malia nga ay sinakay na dito sa sasakyan para maisugod na sa van. Mag-isa nga lang siya nito sa likod dahil super behave lang din naman niya. Pero wag kayong mag-alala dahil yung kanyang harness nakatali rin naman dyan sa upo. Kaya naman kahit medyo mapapreno nga ng konti, hindi naman siya tatalsik dahil nakatali nga siya. But still, meron naman siyang enough na leash or tali para makamove around pa rin. Kita nyo naman nakakalipat pa rin nga siya dyan kay mother from left to right. At talagang pilit pa nga pumapasok dyan kay mother. Maya-maya pa, nakarating na rin nga sila finally dito sa kanilang destination. Alam nyo naman, hindi pa rin talaga tayo lumilipat ng veterinary clinic na pinagdadahan sa ating pack members. Dito pa rin tayo sa Raimundo G Farm Veterinary Clinic. Dito nga tayo pumunta sa kanilang branch dito sa may public market ng San Jose. At ayan, enjoy na enjoy si Malia kasi ngayon lang ulit siya nakalabas. Pagdating nga dito, sinalubong na rin naman tayo ng staff ng Raimundo G Farm Veterinary Clinic at sila na rin nga yung nag-assist at nag-akyat dito kay Malia. Malilim din naman sa park na to kaya naman hinayaan na lang din siya lumakad mag-isa pataas. At least na-enjoy pa nga niya yung paakyat. Syempre, bihira na lang din kasi siyang makalabas kaya naman natutuwa siya sa mga simpleng labas na ganito kahit nga papuntang vet pa yan. Anyways, konting backstory muna tayo kung bakit natin dinala si Malia sa vet. Bali, napansin nga natin na yung pupo niya ay basag na basag. At bukod doon, very uncomfortable na siya for 2 days na nga po dahil talaga nag-iiyak siya doon sa kanyang room which is very unusual para sa kanya. Pagdating nga pala dito, ayan, tinimbang agad si Malia. Binuhat pa nga siya ni kuya para makuha yung timbang niya. Sabi ko nga kawawa naman yung nagbuhat. Sa bugat ba naman ng Malia na to? At noong una nga, ginawa muna sa kanya, physical test muna. Syempre, tinignan yung kulay na kanyang mga gilagid, yung tenga niya, tsaka yung kanyang buong katawan. Tapos, syempre, sinabi na rin natin kay Doc ano ba yung nakita natin dito kay Malia at kung ano yung mga test na gagawin kay Malia ay sinabi na rin sa atin. Dito nga, kinuhanan na rin siya ng temperature at medyo nagulat nga siya dyan. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman siya mangangagat. Talaga nagulat lang siya nung ipasok sa puwet niya yung pang temperature. Medyo nahirapan rin nga sila kasi nagliliko talaga si Malia kaya iniakyat pa nga sila dito sa may table at dito na rin nga siya nakuhanan ng ayos ng kanyang temperature which is normal. After noon, chill na lang rin naman siya nito dahil alam niyo naman ang Malia natin always chill lang parati. Actually, si Malia yung aso na talagang napakasarap isama sa lahat kasi nga pag inain siya sa mga ganap sa paligid. Bukod doon, kahit saan mo siya dalhin, very behave lang rin siya. Tapos marunong nga siyang sumunod sa mga command. Medyo nauhaw nga lang siguro siya sa biyahe kaya naman ayan, hingi agad siya ng tubig at binigyan naman siya ni Ma'am Christine ng malamig na tubig kaya enjoy na enjoy talaga siya dyan. After noon, chinek niya nga ulit siya ni Doc at dito tinitingnan lang din nga yung heartbeat niya though medyo nagliliko talaga siya kaya pinahiga na rin siya ni mother. Feel ko nga enjoy pa siya nung kinukuha na siya ng heartbeat. Talagang higang-higa pa nga siya nun. Dito na talaga yung pinakamahirap na part yung kukuhanan na siya ng dugo at napakarami na rin naghahawak sa kanya. Kahit nga alam natin na hindi naman siya mangangagat, hinawakan pa rin ni mother yung kanyang yuso para sure na sure. Tuloy nga ako nagkakamali nito, 3 na yung naghahawak sa kanya pero sabi ko naman sa inyo, ibang klase rin talaga ang lakas nitong si Malia. Kaya naman kapag nagwawala siya, ay nako talagang dala-dala rin talaga niya yung mga tagahawak. O diba napakalakas ng alpha natin. Buti na lang rin nga maya-maya pa kumalma na rin siya kaya naman nakuha na rin siya ng ayos ng dugo at syempre tetest na rin yung kanyang blood. Hindi nga ako nagkakamali, iba't ibang test yung ginawa sa kanya including 4-way test at habang hinihintay nga yung mga result nang hingi na naman siya ng tubig kay Ma'am Christine. Ay nako, pampered na pampered talaga siya dito kasi imagine yung malamig na tubig pa talaga ang nabibigay kaya naman napapasarap ang dito naman sa 4-way test niya, eto nga yung naging resulta. Bali may faint line nga daw dyan sa may nakasulat na ANA. Ang lumabas kasi nag-positive siya sa anaplasma which is a type of blood parasitism. Pero nasa early stage pa lang rin naman daw sa kanya kaya naman ibig sabihin talagang nahuli pa natin siya habang maaga pa at magagamot pa siya. Pero nakakalungkot ay kaparehas nga siya ng sakit gaya ng kay Cyber. At alam nyo naman yun rin talaga yung reason kung bakit nawala sa atin si Cyber. Kaya naman syempre talagang matindi pa rin yung takot natin pero sure naman daw na kaya pang gamutin itong kay Malia dahil nga nasa early stage pa lang din siya. Unlike nga kay Cyber na nung malaman natin ay talagang malala na siya. Buti na lang rin nga talaga nagpakita ng signs etong si Malia tapos siya na rin mismo yung nagsabi na may nararamdaman siya dahil todo iyak siya for 2 days. At dito nga bago tayo umalis, binigyan lang rin tayo ng mga gamot na iinuwin niya. Tapos syempre ginupitan na rin yung kuko niya dahil medyo mahaba na rin nga. Syempre hoping pa rin tayo na kayanin ng mga gamot at gumana yung mga gamot kay Malia kasi syempre hindi natin kayang may mawala pa ulit sa iba atin. Na rin klase talaga yung kaba sa dibdib nung malaman natin yung sakit niya dahil alam nga natin na ganun din yung nangyari kay Cyber. But still staying positive tayo and hoping na talagang gumaling rin siya agad-agad. At syempre lumaban na rin ang
Malia natin kasi napakalakas niya. Anyways, diretso uwi na rin naman tayo nito. Talagang may pabahan pa si Ma'am Christine dahil pinainom muna ulit siya ng malamig na tubig bago nga po umalis. Inatid na lang rin nga tayo ng dalawang kuyas natin dito. Yung isa nagbuhat kay Malia at yung isa may dala nga ng mga gamot niya na nakabox. Maramihan rin kasi si mother kung kumuha ng gamot dahil yung ibang mga gamot nga yung stock niya dito sa atin kung sakasakali man na may magkaroon ng mga sakit gaya na lang ng mga pagtatay. Very chill lang rin naman si Malia sa biyahe pa uwi pero grabe pa rin ang hingal niya kahit umuulan at napakalamig na. Pagbaba nga niya dito sa sasakyan medyo putik talaga kaya naman talagang inisprayan muna siya ng alcohol bago nga pumasok sa loob ng mansion at magpahinga.